Ano nga ba ang kahulugan ng buhay? Yan ang ating tatalakayin ngayong araw. Magsisimula tayo sa nihilism. Ito ang filosofiya ng mga atheists. In short, ang paniniwala sa kawalan or tatawagin kong abyss. Isa sa mga kasabihan ni Nietzsche na isang great philosopher na pag tinignan mo ang abyss o ang kadiliman na napakatagal, ang kadiliman ay titingin din sa iyo. Ano nga ba ang kadiliman na ito? Ito ang paniniwala ng nihilism o mga atheists na ang mundo ay walang kahulugan. Na kahit anong gawin mo, wala din itong saysay. Dahil lahat tayo mamamatay sa dulo kahit ang universe pa. Kadalasan ito ang filosofiya na pinipili ng mga scientists dahil walang makapagpatunay sa pagkabuhay ng Panginoon, Diyos o may likha. Kaya sinabi ni Nietzsche na walang Diyos, pinatay natin siya. At dahil sa pagkawala ng Diyos, ang tao na mismo o tayo na mismo ang gagawa ng paraan para intindihin ang lahat ng bagay. Dahil walang nakakataas na nagbibigay na alituntunin at dahil doon, malaya tayo sa buhay natin. Gusto niyang iparating na kailangan na natin gumising mula sa paniniwala sa mga bagay na hindi naman natin kayang patunayan. In short, responsibilidad natin ang buhay natin. Salungat ito sa paniniwala nating mga Pilipino sa Biblia at kay Jesucristo. Kontra si Nietzsche dito dahil ito daw ay paniniwala ng mga tagasunod, alipin. At dahil daw sa mga ganitong paniniwala, isinusuko mo na ang kakayahan mong umangat o ang potensyal mo. Nasabi ni Nietzsche lahat ng ito dahil nakita niya ang mundo na puno ng paghihirap at pagdudusa. Pero ang solusyon ni Nietzsche dito ay tiisin, labanan at lagpasan ang paghihirap. At lalong-lalong mahalin mo ang lahat ng kayang iparanas ng mundo. Tinatawag niya na ito na amor fati. At sa pagtatagumpay ng isang tao na magawa ito, ay makakamit niya ang pinakamataas na estado ng isang tao na tinatawag na Übermensch. Ang Übermensch ay isang klase ng tao na nalagpasan ang simpleng paniniwala ng lahat sa moralidad tulad ng Kristyanismo, mabuti't masama, at nakagawa ng sarili niyang tadhana sa paniniwala lamang sa sarili upang magsilbing modelo sa iba. Ang ikalawang paniniwala na tumutukoy sa kahulugan ng buhay ay ang existentialismo. Sinabi ng isang French philosopher na si Jean-Paul Sartre na existence precedes essence. Ibig sabihin, kailangan mo muna mabuhay o mabuo bago magkaroon ka ng sarili mong kakanyahan. Ipinaparating nito na kung wala man Diyos, tayong mga tao ang gagawa ng sarili nating kahulugan sa mundong ito. Ang pagkakaiba nga lang nito sa nihilism is pinapakita nito na malaya kang piliin kung anong gusto mong paniwalaan, tulad ng kung gusto mong maniwala sa reliyon or gumawa ng sarili mong paniniwala. You're free to choose. At ang kawalan ng kalayaan ay tinatawag na bad faith or pagkawala ng tiwala. Ibig sabihin lang nito is wala kang tiwala sa iyong mga kagustuhan o sa iyong kalayaan. Nagbigay si Sartre ng example ng isang waiter. Isang waiter sa bar ang nagtatrabaho at nangarap ng mga matataas na bagay. Pero pinaniwala niya ang sarili niya na hindi niya kayang abutin ang mga yon. Kaya sinabi na lang niya na hanggang pagiging waiter na lang ako. Sa pagpili ng mas madaling daan, niloloko niya ang sarili niya dahil sa kawalan ng tiwala. At kadalasan nahuhulog ang mga taong ito sa term na tinawag ni Heidegger na dasman. Ang dasman ay isang klase ng tao na isinuko ang kanyang kagustuhan at authenticity para lang sa societal norms. Na imbis na maging isang individual, mas gusto nilang sundin ang ginagawa ng iba, sinasabi ng iba dahil mas katanggap-tanggap ito sa ating society. Ayon kay Sartre, nagagawa lamang daw natin ito dahil sa takot natin or anxiety natin sa responsibilidad ng kalayaan natin. Kaya dito pumapasok ang creator ng existentialism, si Søren Kierkegaard. Sinabi ni Kierkegaard na ang takot natin o anxiety natin sa isang bagay na hindi ma-explika tulad ng hinaharap ay sanhi ng pagkalito natin sa binigay sa ating kalayaan. Ang sagot dito ni Kierkegaard ay ang leap of faith, which means ang pagsubok sa isang bagay na hindi pa natin naipapaliwanag at pagkakaroon ng sariling connection sa Diyos. Kaya nasabi ni Kierkegaard ng mga katagang, to have faith is precisely to lose one's mind so as to win God.
Sinasabi ni Kierkegaard na dapat ang paniniwalang mabubuo mo ay mas mataas pa sa reliyon o sa societal norms na dinatnan mo, or isang personal commitment sa isang bagay na hindi mo pa naipapaliwanag. Magkaroon daw tayo ng isang napakalakas na paniniwala, at ang paniniwalang ito ay kayang tanggalin lahat ng agam-agam, kawalan o anxiety, dahil oras na naniniwala ka daw sa isang bagay o sa Diyos, ang isang kawalan ay nagiging isang kaliwanagan. Ngayon, pumunta naman tayo sa ikatlong paniniwala, ang absurdism. Ginawa ang filosofiya na ito ni Albert Camus. Sinabi niya na walang katuturan ng mundo, dahil kahit may kahulugan man ito, hindi naman niya ito kayang ipaliwanag, dahil hindi siya sigurado kung may Diyos nga ba o wala. Hindi niya yung kayang ipaliwanag. Kaya naalin tulad niya ang karanasan na ito kay Sisyphus, isang hari sa Griego. Ang haring ito ay naparusahan na laging itulak ang isang malaking bato papunta sa itaas ng hill, at pagdating sa pinakataas nito ay babagsak lamang pababa ang bato para ulitin na naman niya ang proseso. Katulad ng paghahanap natin ng kahulugan sa buhay natin. Lagi tayong maghahanap ng kahulugan sa bagay na gusto natin, ngunit dahil sa walang katuturan ng mundo, laging maglalaho ang mga bagay na ito sa atin, tulad ng pagkabagsak ng bato ni Sisyphus. Dahil kahit nasabihin natin na magkaroon ka ng maraming pera, mawawala rin naman lahat ito pag namatay ka. Kaya ang solusyon ni Albert Camus ay, we must imagine Sisyphus happy. Ang ibig sabihin lang nito is maging masaya tayo sa kasalukuyan, sa kung anumang ginagawa natin, mahirap man ito o wala ng kwenta o wala ng katuturan. Dahil sa pagngiti natin o sa pagiging masaya sa kahit anumang dinadanas natin sa buhay ay lalo tayo napupunta sa kasalukuyan. Maihalin tulad ng bagay na ito sa paniniwala ng Stoicism. Sinasabi ng Stoicism na hindi nagpapadusa sa iyo ang mga masasamang bagay na nangyari sa iyo, kundi kung paano ka nag-react dito. Tulad na nangyari kay Sisyphus, binigyan siya ng isang walang kataturang parusa ng mga Diyos na walang katapusan niyang bubuhatin, itutulak pataas ang malaking bato. Pero imbis na magbumigay sa pagsubok na ito, pinili niya ang reaksyon na nakangiti. Sa ginawa niya ngayon, rumibelde siya, gumawa siya ng sarili niyang paniniwala, taliwas sa kagustuhan ng mga Diyos na maghihirap siya. Tinanggap niya ang kanyang kaparusahan at imbis na malugmok ay piniling sumaya sa paghihirap. At dahil doon, naging master siya ng sarili niyang tadhana. At ang ganitong aksyon ay mahalin tulad natin o may ikukonekta ko sa paniniwala ng Buddhism na nirvana. Ang nirvana or samsara or tinatawag ni Nietzsche sa kanyang paniniwala na eternal recurrence. Isinasabi ng mga paniniwalang ito na ang lahat ng bagay ay mangyayari ulit ng paulit-ulit ng walang hanggan. At depende sa pananaw mo kung ano makukuha mong klase ng karma, either magandang karma or bad karma. Mga pre, hindi ko naman sinasabing gumawa ka ng mabuti or masama. Nasa iyong pananaw pa rin yun. Sinasabi ko lang is tanggapin mo ng buo ang desisyon mo at umiti ka dito. At nasa katapusan na tayo ng aking video. Kung akong tatanungin, silang tatlong paniniwala o mga paniniwala, lahat sila ay may positive at negatives. Nasa sayo na lang kung anong pipiliin mo. Dahil para sa akin, pagmamahal na lang ang pinaka-importante. Magmahalan na lang tayong lahat. Mahalin at respetuhin lahat ng bagay, pangyayari at paniniwala. O paano? Sige, hanggang sa susunod.